Ba't hindi kayo lumaban ni Tay? Ba't hindi kayo lumaban? Ano ba kayo, Tay? Duwag? Duwag kayo, Tay. Duwag! Duwag! Angela. Gusto bang makita kung paano ako makipaglaban? Tay. Halika, pakikita ko siya. Tay, huwag na. Nakainom kayo eh. Hindi, halika, pakita ko siya. Halika. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang.
klase mo eh. Angela, mag-iingat ka ha? Oo. Anong oras nga pala uwi mamaya? Hindi ko alam kung oras ako uwi. Baka may pilit kami ngayon. Bakit? Mamamalengke tayo. Oo, sige. Alis na ako. Mag-iingat ka ha? Bye-bye. Berting? Berting? Kailan ka pa nakalaya? Kahapon pa ako dito sa Maynila, Esther. Kanina ka pa ba dyan? Oo. Eh, di nakita mo si Angela. Oo, Esther. Bakit naman hindi ka lumapit? Hindi ka man lang kumibo. Eh, sabik na sa yung bata. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung paano mo kakausapin isang batang hindi mo nakita sa loob ng 12 taon. Maraming salamat sa iyo, Esther. Kung hindi sa iyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bakit ka naman magpapasalamat sa akin? Pamangkin ko naman si Angela. Tungkulin ko na nga palaki na talagaan siya. Alam niya ba ang totoo? Simula pa sa kanyang pagkabata, sinabi ko na sa kanyang nasa Guam ka at nagtatrabaho. Sa bagay na yan ay wala kang dapat alalahanin at walang nakakakilala sa'yo dito sa Maynila. Kaya walang makakapagsabi kay Angela kung ano nangyari sa'yo. Alam mo, Esther, kinakabahan din ako. Baka may makakilala sa akin. Malaman ni Angela na nagsisinungaling tayo sa kanya. Pero bakit yun ang iisipin mo? May kasabihan tayo, Esther. Walang lihim na hindi nabubunyag. Sa bagay, totoo nga yan. Pero kahit naman malaman niya sa mga darating na araw kung anong nangyari, hindi mahirap ang paliwanag. Dahil wala ka naman dapat ikayain. Naisip kong ilipat dito ang mga labi ng Ate Auring dahil mas madali para kay Angela ang dalawin ng punto ng nanay niya. Total, dito na rin naman kami nakatira sa bahay ng mga nanay. Ang totoo nga niyan, linggo-linggo dumadalaw dito si Angela eh. Napakalaki na ng hirap mo sa aming mag-ama, Esther. Ano ba namang mahirap? Para naman hindi tayo magkamag-anak. Eh mula pa na mag-asawa kayo ng Ate Auring ko eh. Sa inyo na ako nakatira. Siyempre, maaari ba naman hindi ako tumulong sa inyo? Oo nga pala, kailangan meron kang pasalubong para kay Angela. Oo nga sana, pero alam mo namang... Ako nang bahala doon. Sasamahan kitang mamili. Alam ko ang gusto niya eh. Alam mo ba, ang retrato mo yan laging nasa kwarto niya. Huwag ka mag-alala, makikilala ka niya. Katulad ko rin, Esther. Dahil sa mga retratong dinadala mo kapag dinadalaw mo ko. Alam mo, Berting, pag nagkausap kayo, matutuwa ka. May pagmamalaki mo siya. Masunurin, matataas ang marka sa eskwela. At may kasipagan sa gawain dito sa bahay. Alam mo ba, Esther, kung anong kinakaba ko? Oh, Kung anong sasabihin ko. Kung anong gagawin ko kapag nagkita kami. kung ano-ano naman ang iniisip mo eh. Kapareho mo din si Angela. Ang dami niyang plano pag nagkita raw kayo. Pero alam mo, pag nagkita kayo, kung saan lang lalabasin kung anong gusto niya sabihin sa isa't isa. Berting, iwan na muna kita ha. Kailangan magluto na ako ng hapunan eh. Maya-maya lang natin na si Angela.
mainit. Ang gaganda. Tsaka pati kulay, gusto ko. Paano niyo nalaman ni Tay? Paano ko hindi malalaman eh? Sinusulat sa akin Ate Esther mo. Ano ba naging trabaho niyo sa Guam, Tay? Marami. Kung minsan, nag-welding ako. Kung minsan, nagmamali ako ng forklift. Maraming trabaho din sa base eh. Saan naman kayo nakatira? Sa base? Meron kaming, bunkhouse. Tay, maganda ba, Guam? Maganda rin, pero mas maganda rito sa atin. Alam mo, Tay, meron akong kaklase. Ang tatay niya nagtatrabaho rin sa Guam. Tsaka, maraming pinapadala sa kanila. Nagdadala siya ng hi-fi, refrigerator, tsaka mga PX na dilata. Kayo, Tay? Angela, paano naman magdadala ng high-fit refrigerator ang tatay mo? Sa aeroplano sumakayan. Sumakay kayo sa aeroplano, Tay? Mabilis ba yan, Tay? Maganda? Mabilis din. Masarap ba tayo sumakay doon? Masarap sumakay sa aeroplano. Saan ba dapat isa kayong mga hi-fi sa barko? Saan pa? Di matatagalan pa yun. Talagang matatagalan. Bibilang pa tayo ng buwan. Tagal naman. Tay, ano nga palang kapital ng Guam? Capital lang ng Guam, di mo alam. Agana, di ba? Alam mo pala, tinatanong mo pa. Tayo magkwento naman kayo tungkol sa Guam mo. Marami bang mga pineapple plantation doon tulad sa Hawaii? Kumain ka na nga ng kumain at nagagawin ka pang homework. May pasok ka pa bukas Ate Esther naman. At saka na lang pinagkwentuhan ng tatay mo. Tayo huwag yung kalimutan sunduin ako sa eskwela bukas mamamasyal tayo. Sige. Sana pala, Esther, saan ba ako makakita ng trabaho dito? Abay, karamihan sa mga taga rito ay nagtatrabaho sa pier. Dominador Santos. Hilario Zaragoza. Manuel Ramirez. Juan Dacuicoy. Teglito Domingo. Salvador Ramos. Ignacio Lapina. Yan lang makakapagtrabaho ngayon. Yung mga hindi natawag, umalik na lang bukas. Baka sakali matanggap kayo. Hindi tayo na kayo. Ting! Ting! Hindi kayo ito, Ting. Paano ko nalaman? Hindi kayo magaling. Magaling yung boses mo. Kaya nakita, hindi na paraga daw. Kasi ganito yun. Balikan-balika, na dumating yung tatay nga nila. Kaya pala, gusto. Si Saro. Si Lati. Si Tin. Hinahamak mo ko doon. Kaya ito yung sikreta. Talaga naman, mas kinagito sa pier. Lahat ng tayo rito, kilalang kilala ko. Tanong ko lang sa akin, kung may ibig kong malaman, sasabihin ko sa'yo. Tulad ng matabang yan. Yung si Pondo, ang sober ang hindi rito. Ayun ko naman, kung ano-ano. Marami kasi na binibinta yan eh. Yun nga lang, puro mainit. Mga appliances, mga alas, kit, mga kutsinado, buga. Pati ba rin? Oo, lahat ng klaseng baril meron yan. Maiksi, mahaba, isabo. Pati nga ako, nag-aayos sa kanya, alam mo na, kung din siya. Ayun, yung may biguting yun. Yung si Kikong Kikil. Balang araw, at kikilala mo rin yun. Ano, Dong? Ulit tayo. Teng, ayun na. Okay na kayo, kaya hindi pumuntahan pa ako. Sige, doon na lang sa sili na magkita. Sige, 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 sige. And this recent hearing at Estero is not the first. Kung ilan yan. At kahit na homicide ang may hawak ng asunto, kailangan tumulong tayo sa kanila. Dahil sa jurisdiction natin, nangyari ang patayan. At hindi lang yan. Maraming dumarating sa akin tungkol sa mga extortion. Hindi lamang sa mga nagtatrabaho sa pier. Pati na yung mga maliliit na tindahan. Pati na yung mga naninirahan na malapit sa North Harbor. Ano kayo? Mga bulag? Hindi ninyo nalalaman ang mga nangyayari? O nagbubulag-bulagan lamang? Ikaw, Cabo Gomez, alam ko kung malimit ka sa pier.
I would like to believe that you frequent that place because your source of information is in that area. Pero hanggang ngayon wala ka pang binibigay ng impormasyon na maaaring tumulong sa paglulutas ng mga pending cases. Kumilis ka naman. Tumulong ka sa mga kasama mo sa departamento. Sayang ang siniswerte sa'yo ng gobyerno. I'm warning all of you. I want results. If you cannot deliver the goods, damn it, magbitiw kayo. I'm sure that better cops will take your place. That's all. Laga mga kulitor niya na. Lintag sa'yo pa. Wala katapusan ng mga limatik na yan, Dala yung mga palagay nyo. Wala. Mga manlit na yan, Hindi na lang kung paano tayo naghihirap dito. Ako, sawang-sawa na dyan, pare. Ako, nagtigil lang. Pag inabot sa akin yan, ako, hirap na. Magagawa ka naman. Bakit? Nakakasiguro ba sa akin? Dong, nasasabi mo lang yan dahil malayo pa sila. Ay, sugo ka na rin. Kamihan mo lang ka na. Dito na! Kanina pa kita hinihintay dito Ayaw ko kasi pumunta ka sabay. Baka mapagod ka lang. No, sa susunod, hindi na pwede ito. Tataasan na natin. Sino na naman yan? Tataasan. Tataasan? Ito rin sa inyo. Ayun. Laras! O, do, parang mo yung magagawin ka. Ito ay tataas pa yung saan mo. Pinagbigyan ko lang ako ng hirap sa'yo. Hindi naman ako pwede humirit din Maglagay ka na lang. Tama yun. Huwag ka lang maglalang. Ten, inom ka muna rin. Sige, salamat. Gabi. Sa kanila ako kasi. Berte, di labi. Oy, sorry, ang layo ko ng birthday ko. Nagkatuwaan lang kami. Mga kulitor dito. Oo, dali. Diba pag hindi mo biligan, nanggugulo. Pag hinabat ang bahay mo, mananakit. Parang ganyan. Oo, tay. Hindi ko naman linggo, dumarating ang mga yan. Tama si Dong. Nanakit pa ang mga yan pag hindi mo nabigyan. Anong ka muna, Tin? Ibang araw na lang. Cheers. Wala ko na. Ay, ganyan mo kami. Let me Yung magatagal ako sa pier. Kailangan taka kayo lagay. Dapat sabihin ko lang sa Liana sa susunod na linggo, malaki na ko rin sila rin. Baka naman masyadong taasan yan. Mapunta lamang sa bulsa ninyo. Hindi naman boss, konti lang. Sige, pero huwag masyadong mataas sa lagay, baka inday nila. Ha? Pero pag may umangan o kumontra, puntahan nyo bagay. Panasahin nyo. O, yung tagalog ng pier, ayos naman. Sa pier, wala tayong problema. Awag natin sa gusto mga tagalog. Sa pag-isip-isip ko, Mr. Yanis, bakit hindi natin pasukan ng hijacking? Ang mga effects na dinadala sa Bandit Warehouse, ay kaya natin kunin. Malaking pera yan. At kaya natin rin. Malaking pera na yan. Pero malaking din ang kalampag na madidinig natin mula sa mga dyaryo at sa mga milyonary, mga importer. Ano ngayon ang mangyayari? Aba, papasok na para. At yan magsisimula ang sakit na ulo natin. Samantalang ito, sige, 10 piso lang ang kinukuha natin sa mga tao. Pero wala naman tayo problema. Nakukuha natin sa dami. Parang ulan. Patak-patak lamang ang ladlag. Pero pag tinipon, malaki yan. Dagat. Yan, hindi maganda yung masyadong mataas ang liban. Ha? Boss, sila mo. Delivery, Mr. Yanes. Pamalda.
Okay naman, boss. Okay. Siguro. Pinapiyasahan ko na. Ipinadala ko na ang wallet number doon sa piyasador. Siya na rin lang ang lumakan ng lahat. Galing. Yung complaint. Nakausap ko na rin, hindi sisipot sa lista. Siguradong drop na ang case. Magaling. Lumausap ko sa ako sa presinto. Tungkol sa mga taong patay na lumulutang sa estero. Pero huwag kayong magalala. Wala naman sila makuha informasyon. At saka isa pa, mga taong hindi kilala ang mga yun, paano gagawin nila? Basta naman may marinig ako, malalaman ninyo sa akin. Salamat. Salamat. Sabuhan man. Ano kaya na pila? Talaga din na buwan. Ako. Pasa ha. Kaya mataba. Baka naman pa yun. Nakita ko yung number 2. Kaya hindi tayo pinagsususpetyahan ng mga para. May kasangga tayo sa loob. Kaya pagkuhan nyo ng koleksyon ninyo, kung meron na angal, gulpingin ninyo. Wala ko eh. Tayo. Para mo yan. Baba ka dito. Dali. Bago ka rito, no? Anong pangalan mo? Berting. Matagal ka naman nagtatrabaho rito. Kailan mo siya nag-umpisa, Mang Kiko? Kung mismo ang kinakausap ko, huwag ka sasabat. Sagot. Tama ang sinabi niya, ngayon lang ako nag-umpisa eh. Kung gano'n eh, hindi pa alam ang ibang patakaran dito. Hindi ko alam yung palakad ng tinutukoy mo. Sinabi mo, huwag ka makikialam eh. Ang lahat na nagtatrabaho rito ay magbibigay ng 10% sa kanilang kinikita. Ano ka naman ibibigay? Sa akin. May sama kayo. Para mababuhay niyo. Liwanag. Hoy, Dong, magpaliwanag mo sa kanya kung ano bayad mong palakad. Ha? Wala akong panahon. Berting, yan si Kiko. Kanang kami ng Yanis. Sinong Mr. Yanis? Pinamayawak ng pier, lubat kabas. Yung nakita mo malilit na tindang kapon, sa may eskinita. Tawakan din nila yung mga nandidilig siya ron. Wala tayong magawa eh. Tawa kasi kasali. Tay, magkwento naman kayo tungkol sa Guam mo. Yung magtatanong ako, lagi na lang si Ate Esther ang sumasagot eh. At ano bang gusto mong malaman? Yung mga appliances natin, kailan darating? Hindi ba sinabi ng Ate Esther kung matatagalan yun? Oh, si Ate Esther na naman. Kayo kasi, sinakay niyo pa kasi sa barko eh. Masyado naman mahal kung sasakay pa natin sa aeroplano yun. Nga no? Pero masarap itong pagkain dala mo. Ako ang nagluto niyan, Tay. Ikaw talaga? Oo, Tay! Alam niyo ba sa bahay, pag maraming ginagawa ang Ate Esther, ako lagi nagluluto. Masarap ang pagkakapaksiw mo rito. Tay, hindi paksiw yan, adobo yan eh. Adobo ba yan? Tay naman, adobo yan eh. Adobo oh. Akala ko kasi paksiw. Hoy, ikaw! Ikaw nga. Halika dito. Bago ka rito, no? Oo. Kilala mo ko? Hindi. Ako ang gang boss mo, hindi mo ko kilala? Pasensya ka na, bago lang ako rito. Baka di ka naniniwala nga ako ang gang boss mo. Patutunayan ko sa'yo. Pauwiin kita. Huwag naman. Sinabi ko naman sa inyo, bago lang ako rito. Wala naman ako ibig sabihin nun. Pilosopo ka, no? Sige, subukan mo. Pag pilosopo ka, tutuluyan kita. Uwi ka na wala sa oras. Hoy, kayong dalawa. Ano ginagawa niyo rito? Lao, boss, kinakausap lang namin siya. Kayong dalawa talaga, basta meron bago rito, ganyan ang asal niyo. Iyo. Sige, balik sa pwesto. Oo. Pasensya ka na. Talagang ganyan ang galing dalawang yan. Sige, magpatuloy mo ng pagkain mo.
kahit anong ginagawa namin dito nung wala pa kayo? Simula Lunes hanggang Biyernes, si Ate Esther pumapasok sa trabaho, ako naman sa eskwela. Pag Sabado naman, nanonood kami ng sine o kaya namamasyal. Pag Linggo, nagsisimba kami, pagkatapos tutuloy kami sa libingan ni Inay. Pagkatapos na naman ng buwan, si Ate Esther napupunta sa post office para kunin yung sulat nyo. Pero hindi niya ako sinasama eh. Ewan ko nga kung bakit eh. Siya nga pala, Esther. Hindi sa pinag-iimasyukan kita, pero ba't hanggang ngayon hindi ka pa nag-aasawa? Naku, yan? Eh, paano mag-aasawa yan? Eh, ang layo-layo niya sa mga manliligaw. Meron nga isang pumaporma sa kanya eh. Siga-siga. Yan siguro dahilan, kaya wala nang dumaro sa kanya, natakot siguro. Itong si Angela talaga, oo. Kung ano-ano sinasabi. Totoo naman ah. Asar pa nga ako doon sa isa eh. Tao po. Magandang gabi po. Ay, ikaw pala, Kiko. Bakit? Tay, yan na si Asar. Maaari bang makatuloy? O sige, tuloy ka. Saan kayo pupunta? Doon sa baba. Doon kayo magkita eh. Doon sa baba. Magandang gabi sa'yo, Esther. Magandang gabi rin sa'yo. Siya nga pala siya si Berting yung bayaw ko. Ama ni Angela. Kilala ko na siya. Siya yung nagmamaliw ng forklift sa pier eh. Bayaw mo pala siya, ha? Berting, baka naman kung may kailangan sa akin sa pier, huwag kang magkatuminan lumapit sa akin. Alam mo naman ang lakas ko roon. Maraming salamat naman, Kiko. Tay, hindi ka na. Mas presko hangin doon sa loob eh. Sandali lang, ha? Sige, Maupo ka muna, Kiko. salamat. Ewan ko ba, Tay? Talagang asar na asar ako doon sa taong yan. Nakakainis. Alam mo, Tay, kasama yan sa mga nanginigil dito. Nagana pong umakit ng ligo kay Ate Esther. Huwag mo nang intindihin yun. Tay, Hmm. madalas pa kayo nagsusulatan ni Ate Esther? Madalas din. Pero nagtataka ako. Sabi niyo madalas kayo nagsusulatan. Pero ni isang sulat niyo, wala akong nakikita. Yung sobre, wala eh. Bakit kaya? Ah, siguro tinatago niya, no? At saka, Tay, pag hindi siya nakakatanggap ng sulat niyo, para bang alalang-alala siya. Kilala mo naman ang Ate Esther mo, masyadong palaisip. Pero nung dumating kayo dito, para bang ibang-iba na ang kilos niya. Siguro, Tay, nung nagsusulatan kayo, lumigo kayo sa kanya, no? Lumigo ba kayo, Tay? Bakit ba dyan napunta usapan natin? Bakit yung binabago niyo, Tay? Siguro nga, totoo, no? Nanligaw siguro kayo, no? Uy! Nanligaw Hindi ko naman siguro binabago. kayo, no? Uy! Sandali, Tay. Titignan ko siya, Tay. Ang hangarin ko naman sa'yo, walang halong paligid lang, Esther. Kaya, sagutin mo na ako. Kiko, hindi lang yung minsan sinabi ko sa'yo na wala kang aasahan sa akin. Kaya, sa ibang mo nang ibaling ang pagtingin mo. Ikaw ang gusto ko eh. Ba't ko sa iba ibabaling pag-ibig ko? Sige na naman, Esther. Hindi ka magsisisi. Totoo ang sinasabi ko, Kiko. Wala na talaga ako magagawa. Ganun ba? Hindi na ba magbabago pa siya mo? Hindi na. Sige, kung ayaw mo, wag. Baka lang magsisi ka. Kiko, ikinalulungkot kong... Tay, umalis na si Asar. Galit na galit eh. Mukhang binasad yata ni Ate Esther. Tay, binasad din niya si Asar. May bahay namin yun. Bakit pa kayo? Hindi naman nalaban yung tao eh. Saka pa! Ang babae! Ano ang babae? Ikaw lalaki. Anong gusto mo gawin? Pagtatanong mo siya? Kakanak ka? Ha? Ha? Hindi natin isang katataputin. Ano? Awat-awat ka pa. Wala ka naman pala ibubuga. Pagbalik namin dito, baka dami dito dito. Ha? Hindi. Huwag na kayo magpakita. Ang tayo naman. Hindi naman
lamang pinagtanggol ng ate. Pinabayaan niyo na lang na ipagtulak-tulakan siya. Mahirap ang nila. Hindi naman tayong pakay nila. Hindi na tayo ang pake nila, pero sobra naman ang pandudurong ginawa sa inyo. Hindi man lamang kayo lumaban. Ay, tayo na nga. Sige na tayo. Esther, hindi na ako sasabay sa inyo. Naalala ko, maaga pa lang umpisa namin trabaho yan. Alam mo, Angela, hindi ka dapat nagsalita na ganun sa utay mo. Baka magtanggal yun. Paano naman Ate Esther? Hindi rin naman yun nangyari. Ganyan sa pier, insulto na siya dati, wala man lamang siyang ginawa. Kahit na, basta, mabuti pa, mamaya daw mo siyang merienda. Para hindi siya magtanggal. Ayos dito, Teng. Sarap ang pagkain dito. Tingnan natin sa loob. Ang gaganda pa ng mga tindira dito. Why problema? Hilado ay ko diri. Sabi ko sa dito, pagkakasama ng lahat ng lahat ako, ayun natin, lumawa kami. Okay to, Bertie. Kusino. Saka ito, manghang. Okay to. Saka paalin natin, bibigyan mo nga kami ng dalawang kusino po. Saka tatlong adobo. Saka, sabi nila itong tinatanay ko. Sabi nila nga itong tito na tubig na may malamig na yelo. Kung na ito, mahal ito, manong ito. Ito. Sabi sa loob. Okay talaga ang pagkain dito. Kita mo ang dami ko sa iyo. Ano ang gusto mo ba ng pinaglasin mo tayo? Ayos na ito, bro. Hindi ako sa mga din. Tama siya nga. Para makagaling ko. Hindi na ako nakakasip dito para kasi lang mo. Lagi talaga ako sa suso. Tandahan lang ha. Tandahan lang dami ito. Man mo yung dating adobong yan. Pagka natikman yan, balikan mo. Ibang pagkaangan yan. Kaya sa magandang dinisyon natin ngayon. Dito pa kayo kumakain. Ayun lang ito. Ito. Merienda. O siguro ikaw taya. Hoy, pagka binayaran mo na itong sita ito, ha? Bayaran mo na rin yung ininom namin at saka yung kakainin pa namin. Baka hindi umabot dahil sa makalawa pa ang sahod ko. Ano ibig mo ba sabihin? Sa makalaw pa rin, magiging ito ka namin. Ha? Eh, itong sinusin namin kayo. Ha? Kung daw ito, Ba't kayo ginanyan? Ba't hindi kayo lumaban ni Kyle? Ba't hindi kayo lumaban? Ano ba kayo tayo, duwag? Duwag kayo tayo. Duwag! Duwag! Ikaw na ba yan? Nagustuhan ba ng tatay mong pinadala natin pagkain? Angela? Anong ginagawa mo? Aalis na ako sa bahay na to. Bakit? Anong nangyari? Si Itay,
Duwag. Kinulpi na siya't lahat. Hindi pa siya lumaban. Angela, ano ba pinagsasabi mo? Ba't hindi siya tanungin mo? Tanungin mo kung bakit hindi siya lumaban kahit inaapi na siya. Nakakahiya siya. Angela, huwag ka magsalita na ganyan. Siguro may dahilan kung bakit. Alam ko dahilan. Si siyang duwag. Duwag! 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 Huwag mong matawag-tawag na duwag ang ama kahit kailan. Huwag mo na uulitin pa yan. Hindi duwag ang ama. Yan ang tandaan mo. Hindi duwag. Kinakampihan mo lang siya. Dahil may gusto ka sa kanya, hindi ba? Hindi ba? Angela, makinig ka muna sa akin. Huwag ka na magpaliwanag! Eh, paano lalaban ng tatay ni Angela? Ang dami nung kalaban. Hindi na nga makadilat sa suntok at sipa eh. Eh, duwag nga. Kahit na matalo, basta lumaban. Kung manalo naman tumistis yung ipis na to, madali magyabang. Kung hindi ikaw ang ginugulpi. Baka ikaw na ginugulpi dyan, pati lolo mong patay na, tatawagin mo pa. Nay! Si Hermano, pati si Lola, dinadamay. Mistis yung ipis! Huwag na kayo magtalo. Ang totoo, may kasalanan ka, Angela. Nawalan ka ng galang sa tatay mo, natural lang magalit si Esther sa'yo. Tama naman yung lahat ng sinabi ko. Huwag mo nang ipilit ang iyo. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Ating gabi na. Hindi mo ako uwi kahit kailan. Yan na ba ang pasya mo, Angela? Sana, pakinggan mo muna ako. Bago mo ituloy ang binabalak mo. Nasisiguro kong mabibigla ka sa sasabihin ko. Pero sa palagay ko, panahon na para malaman ang buong katotohanan. Dahil sa labis ng pagkamuhimos sa iyong ama, ang tatay mo hindi nanggaling sa ibang bansa. Nabilanggo siya ng 12 taon dahil sa pagpatay sa pumaslang sa iyong ina. Malaking hirap ang dinanas niya sa loob ng bilangguan. Hanggat sa dumating ang araw, na unti-unti na siya nawawala ng pag-asa. Ikaw lang ibigay sa kanya ng lakas ng loob. Hindi ka niya nakalimutan kahit na minsan man. Karuwagan bang isumpa niya na kung sakaling makalaya siya, ay hindi na siya muling babalik pa sa bilangguan. Kahit na abahin pa siya, kahit na hirakan pang kanyang pagkatao. Dahil hindi niya kaya, kahit naisipin man niya, ang muling mawalay ka sa kanya. Oh, ano? Lapitan mo ng tatay mo. Nahihiya ako eh. Nakakaya kasi yung mga sinabi ko sa kanya. Bakit ka naman nahiya? Itatay mo naman siya. At saka alam naman niyang hindi mo alam magtungkol sa kanya eh. Oh, sige na, lapitan mo na siya. Ako, mauna na kayo. Yes, na kami. Sige na, lapitan mo na.
pagdating, si Angela. Tay, pasensya na kayo sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko kasi alam Tay. Hindi ko alam. Patawarin niyo ako, Tay. Angela. Gusto mo bang makita kung paano ako makipaglaban? Tay. Halika pa, kikita ko siya. Tay, huwag na. Nakainom kayo eh. Hindi, halika, makita ko siya. Halika! Sano, lati, isip kayo, siguro din, babalik ka sila dito, talaga nyo, dali, andili ka dito. Gusto mo kumakain ako ah? Sandali lang ito. Ano ba ito?
basta yung nangyari kanina eh. Ang saya-saya ng mga tao dahil sa ginawa ninyo. Yun naman mga kalaban ninyo, hindi malaman kung anong gagawin at saan magsusuot. Pati yung si Asar, naku talagang asar na asar talaga ako dun. Lalo na yung si Kalbo. Nung pinompiang niya tayo, naku, hindi malaman kung anong gagawin. Parang dagan na. Matatapang lang pala sila sa hindi lumalaban. Angela, tubig oh. Masakit pa ba ulo niyo, Tay? Oo, sobra. Parang binibiyak. Bakit? Dahil sa nangyari kanina o dahil sa nainom niyo kagabi? Pareho. Marami pa kayong nainom, Tay? Sa palagay ko. Dahil kung di maraming nainom ko, hindi ako magkakamaling balikan ng mga taong yun. Maniwala ako sa inyo. Kayo bang dalawa ay magkukwentuhan na lang? Sandali lang, Esther. Angela, tubig pa nga. Sige, Berting, mauna ako sa likod. Handa ka pang bisa niya. Oh, kayo mga bata, magsiwi na kayo ha. Baka Tama na ba, Tay? Oo. Ang bigat talaga ng mahal niyo, Tay. Bawat tamaan, bumabagsak. Pasensya ka na sa akin, Angela. Dahil sa kalukuhan ko eh. Nag-absent ka tuloy sa klase mo. Ibali yun. Basta nakaganti kayo sa asar na yun eh. Hindi na tayo maghiwalay, di ba, Tay? Hindi na. Tama na yung 12 taon. Hindi na ako babalik sa Guam. Tungkol sa nangyari sa ating kahapon, kalimutan na natin yun. Total naman, pareho tayong lalaki. Minsan ang Google Pay, minsan naman na-Google Pay. Wala sa akin yung Kiko. Mabuti naman yun ang nasa loob mo. Ako man, ayoko may kagalit. Nabalitaan ni Mr. Llanes ang nangyari sa atin. Pinapunta nga niya ako dito para kusapin kita eh. Importanteng bagay. Tungkol saan? Inaalo ko ni Mr. Llanes. Maganda para sa'yo, maganda rin para sa akin. Ano yun? Sumama ka sa aming pangkat at hindi mo nakakailanganin yung ganitong trabaho. Magkakaroon ka na ng sarili mong tawan, sarili mong teritoryo, at ang pinakamahalaga, kikita ka ng malaking pera. Alam mo, Kiko, tama na sa akin ang ganito. At saka, hindi ko kaya trabaho niya. Teka nga muna, Berting. Tinatagyan mo yata alok ni Mr. Llanes. Ano ibig mo sabihin sa trabaho namin? Ba't? Masama bang ginagawa namin? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Berting, baka akala mo kung ba't nagawa mo yun, ay magagawa mo muli, kahit kanina. Hindi lahat ng araw ay linggo. At huwag mo isipin na nagpunta ako dito na hindi nakahanda. Berting, tambaon mo. Pasensya ka na dyan ha. Hindi pa ako nakakamalengke eh. Salamat, Esther. Angela, ano ba? Hinihintay ka na ng mga kaklase mo. Tay, susundin niyo ba ako mamaya? Oo, pagkatapos nito, dadaanan natin ang ate Esther mo. Berting!
Berting, pwede ka ba makausap? Dito muna kayo. Ikaw pala si Berting. Siguro naman kahit hindi tayo nagkikita kilala mo na ako. Oo. Kilala kita, Mr. Yanis. Kung gano'n, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nung kailan sinabi ko kay Kiko na kausapin ka, sapagkat gusto ko makasama ka namin Pero nangyari, ininsulto mo na ako, sinulsunan mo pa yung mga taga-pier para kalabanin ako. Kailanman na hindi ako nalulsol. Kung may ginawa ko sa mga tao mo, dahil may ginawa rin sila sa akin, yan ay personal ko. Wala ako sinama sa mga kasamahan ko sa sarili kong problema. Aba, magaling ito. May prinsipyo. Pwede rin pagpatay ng rebulto. Hindi ba? Hoy, makinig ka sa sinasabi ni Mr. Yanes. Makakala mo, pumarito siya para makiusap siya. Ang totoo niyan, pasalamat at kinakausap ka pa Berting, huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Alam kong gusto mong maghari-harian sa pier sapagkat ambisyoso kang tao. Pero hindi mangyayari ang iniisip mong yan. Kung tinalo mo man ang ilan sa mga tauhan ko, huwag mo akalain kalilimutan ko na naman yan. Kahit na wala sa katuwiran ng mga tao mo. Oo, bakit? Ngayon mo na alam? Kaya ka ba nagsama ng ganyang karami? Kung sa bagay, balita ka sa kanya. Mr. Yanes, sisipakin ko na ito. Huwag mo nakito. Aabot tayo dyan. Kung hindi siya makikinig. Ipinapaalala ko lamang sa'yo na napakaliit mo para kalabanin ako. Alam mo bang para ka lamang alikabok sa gitna ng tipakan? Pinaalalanan din kita, Mr. Yanis. Ang maliit na alikabok ay nakakapuwing at madalas nakakabulag. Tinatakot mo ba ako? Mr. Yanis, ang malalaki lang maaaring manakot sa maliliit. Ito ngayon ang itanim mo sa ulo mo. Walang maaaring kumontra sa ginagawa ko sa pier o saan man! Kapag inengkwentro mo ako uli, pagsisihan mo ang araw na tumating ka sa lugar na ito. Paliwanag? Hindi ko kalilimutan, Mr. Yanis.
Huwag ka nang maghanap. Wala rito mga kasama mo. Bakit nandito ka? Hindi niyo ba titigil ang pananakot niyo? Takot na nga sa inyo mga tao eh. Kailangan niyo ba masaktan? Anong sinaktan? Wala naman ako sinasaktan ah. Si Dong Bisaya. Si Dong Bisaya? Hindi ko naman sinasaktan yun ah. Huwag ka na magsinungaling, Kiko. At hindi ako nagsisinungal siya. Kung gusto mo iharap mo siya sa atin para mapatunayan natin eh. Hindi nga may harap siyang tao dahil masyado nasalanta ang katawan eh. Wala na akong magagawa nun. Ah, wala. Ore, sige ko. Nandun sa bahay, natutulog pa eh. Puntahan nyo na at may lakad pa raw siya mamaya. O ano, nananalo ba? Paano ka mananalo eh? Bihirang pumunta ang kaibigan nyo rito. Minsang pumunta eh, mainit pa ulo. Sige. Hindi ba yun yung... Oo, bakit kaya nagawin dito yan? Kiko, anong ginagawa mo dyan? Uy, bakit tarantado? Ibabaan niyo ako rito! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Huwag niyo mababalita kung ano nakakita niyo rito, ha? Kung hindi, papatayin ko kayo! Anong ginagawa niyo yan? Mababaan niyo ba ako dito? Kunin niyo siya! Mga gago! Tay, magaling ba kayo sa Pilipino? Marunong din, bakit? Tulungan niyo naman akong sagutin to. Ba't hindi ka sumagot? Paano ka matututingan? Para madali na tayo, inaantok na ako eh. Pero yung tama lang ang sasabihin niyo sa akin na para hindi ako masiro. Kung maalala ko pa. Ba't ano ba tanong? Ikaw tayo. Note, rules of the conjugation in Present tense, take the first two syllables of the infinite and add the root word umasa. Umaasa. Galing talaga ng tatay ko, malang-mala sa akin. Yan ang hirap sa'yo eh. Tinuturuan ko na dyan eh. Binipilo kong paulo ko. O tay, isa pa. Isa pa, tay. O sige. If the second syllable of the infinite has a final consonant, it should not be included. Tumakbo. Tay, tumakbo. De, tumatakbo. Ang galing talaga ng tatay ko. Yan yung perting nasa bintana. Nakatang laki ko. Meron tao. Teka, nakakahalata na ako niyan. Parang ako na nag-aaral. Ba't hindi mo sagutin yan? Kayo na daw ang sumagot. Isa na lang naman eh. Ikaw na muna sumagot yan at saka nakalimutan ko na yan. Sige na, tay. Hindi, nakalimutan ko na talaga yan. Kayo naman eh. Bating, napasal ka. Paano mo nalamang narito ako? Napag-alam ko na dito ka madalas kumain. Kano ba? Buti naman at hindi ka na katubiling lumapit sa akin. Kung may kailangan ka, sabihin mo.
Kung kaya ko, hindi ka magdadalawang salita. Huwag na tayo maglokohan, Mr. Llanes. Alam mo naman kung bakit ako naparito. Lokohan? Sino nakikipaglokohan? Naparito ako para sabihin sa'yo kung nagagalit ka sa akin. Sa akin mo lang ibuhos ang galit mo. Huwag ka na magdamay ng iba. Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka na magpalisot, Mr. Llanes. Alam kong ikaw nagpabili sa akin kagabi. Alam mo bang kumunti kang tamaan ng aking anak? Kung may nangyari sa aking anak, huwag mo sabing malakas ka. Huwag mo sabing marami kang tawan. At huwag mo rin sabing marami kang sarpi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Nandito ka, Esther. Hindi ka pumasok sa trabaho? Hindi kasi ako mapakali kaya umuwi na ako. Ikaw? May pinuntahan lang ako. Berting, gusto sana kitang makausap. Tungkol sa mga nangyayari nitong mga huling araw. Pabigat na pabigat ang mga pangyayari. Wala akong nakikita katapusan. Hindi ko rin kagustuhan ang mga pangyayari. Alam mo naman kung paano ko iniiwasan ng gulo. Pero sa ngayon, hindi ko alam. Yun nga ang kinatatakot ko eh. Lalabanan mo nga mga taong yan. Pero saan man nahantong ang lahat? Hindi mo dapat isipin na karuwagan na umiwas. Lalo na may mga taong labis na magdaramdam kapag napahamak ka. Si Angela, kailangan ka niya. Hindi namin matatanggap na muli kang mawala sa amin. At para maiwasan lahat ng yan, umuwi na tayo sa probinsya. Ipagbibili ko ang bahay na ito. Magbibiti ako sa trabaho. Total, alam ni Angel ang buong katotohanan kung saan ka nanggaling. Berting, nakikiusap ako sa'yo. Umalis na tayo habang may panahon pa. Alalahanin mo sanang ang unang tungkulin mo ay para kay Angela. Gagawin mo lahat ng yan. Para sa amin. Oo. Basta't magkakasama tayo. Tagal-tagal mo naman, Angela. Paano ba naman pinag-check pa ako ni Ma'am ng papers ng Section C? Nagpatulong pa nga siya sa akin dun eh. Tara na nga, uwi na tayo. Ano ba si Angela? Ako nga ho, bakit? Sama kami tatay mo sa trabaho. Sumama ka sa amin. Tatay mo na aksidente na sa ospital. Nasa, ho? Pwede ko ba isang kaklase? Hindi pwede. Kailangan sumama ka sa amin. Ito si Feli lang. Hindi pwede. Teko!
Doon ho, doon sa Angela, no? Ang lahat ng gamot para sa sitwasyong ito ay naibigay na namin. Kaya wala tayong magagawa kundi maghintay. Angela. Nasaan niyo ito? Nandito ako. Oo, anak. Hindi kita iiwan, anak. Hindi kita iiwan. Angela. Matawag. Hindi kita iiwan. Hindi kita. Wala ron. Ako man eh. Kung saan ako nang galing, wala rin eh. Sabi nga ni pare ako, nakarating na kami ng estero pero hindi pa namin makita eh. Aba, kailangan malawan nila ng estero. Oo nga, may nag-iintay yun eh. Ano, sabihin na natin. Ay, nandi. Hindi, Esther. Kung saan na may nahanap, hindi na may makita. Lahat ng napagtanungan namin, walang makapagsabi kung saan siya matatagpuan. Pero kailangan makita natin kaagad si Berting. Baka kung napano na siya. Huwag kang mabala, Esther. Hindi pa naman tumitigil sa paghahanap ating mga kaibigan. Sa oras na makita nila si Berting, tsak na sasabihin nila sa'yo. Maraming salamat sa inyo. Wala nga naman, Esther. Kaibigan namin si Berting. Natural lamang na pag malasakitan namin siya.
Sige, Esther. Alis na kami uli ngayon. Hanapin namin siya. Nakikiramay kami sa iyong pagdadalamhati. Tanggapin mo itong munting abuloy namin sa iyo. Kung meron ka pang kailangan, huwag kang magkatubiling lumapit sa akin. Maasahan mo ang aking pagdamay sa lahat ng bagay. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na magpakita sa amin. Pumarito ka ba upang pagtawanan ng aming sama ng loob? Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Alam naman ang lahat ng taga rito na matulungin ako. At Oo, kilala ka na lahat. Isa kang linta at kriminal na nabubuhay sa dugo ng iyong kapwa. Lumayas ka sa bahay na ito. Lumayas ka! Pati ng isang batang walang kapamon! ayun ang tinutulungan eh. Berting, kailangan po ba umalis? Mampondong! Oo! May taong mahanap sa inyo! Diyan na! Diyan na! Diyan daw. Sige, salamat. Oh, hindi ba ikaw ang Berting? Ako nga. Tuloy ka! Tuloy ka! Tuloy ka! Tuloy ka! Tuloy ka! Maupo ka! Maupo ka! Berting, nabalitaan ko nangyari sa iyong anak. Nakikiramay ako. Salamat. Oh, ano magagawa ko para sa iyo? Kailangan ko ng baril, Pontong. Baril? Wala ako niyan. Kung gusto mo ng appliances, refrigerator, ventilador, stereo, kahit na jeep, marami. Pero baril, wala ako. Hindi na ako natitinda ng baril. Bawal yan. Law-abiding citizen na ako. Huwag mo na ako lokohin, Pontong. Kilala ka na ng lahat kung anong hanap buhay mo. Talagang hindi na ako nagbebenta ng baril. Ayaw ko na yan. Ayaw ko na yan. Pero, maalala ko nga pala. Meron na iwan sa akin sa baril. Pero merong kamalan to. Sandali lang. Kukunin ko. Berting, tignan mo ito. Tignan mo ito.
Tignan mo ito. Ito ang tinatawag nilang Magnum 357. Hawakan mo. Yan ang pinakamalaki, pinakamaganda, at pinakamalakas na barel. It is made of the hardest steel. It is the most powerful gun in the world. May mga bala ba ito? Marami. Tingnan mo, ang dami niyan. 2 klaseng bala. Ang tawag sa isa stopper. Kahit sa dulo ng daliri, baliktad ka. Ang isa naman tawag nila piercer. Kahit ka sa makina ng truck, tagos. Alam mo, Berting, may kamahalan niyang baril na yan. 2,000. Kung hindi ko bayaran sa'yo ito. Nagluloko ka. Hindi ako nagluloko, Pondong. Ibibigay mo sa akin ito. Ano? Kung hindi, sa'yo ko ito puputok. Isa pa, walang dapat makalam na may binigay ka sa akin. Kundi babalikan kita. Pinatsak ko sa iyo, walang makakaalam. Walang makakaalam. At yung barit, sa iyo na yan. Kunin mo na yan. Dalhin mo na yan. Tandaan mo sinabi ko. Tatandaan ko. Hindi ko makakalimutan. Iko, si Pondong. Mabuti na lang nakita kita. May bebenta ka naman. Ikaw talaga, basta't may epektos, excited na excited ka. Hindi epektos to, Kiko. Basta mang balita ito. Ewan ko nga kung bakit nangyayari sa atin ito. Kilala mo naman ako eh. Uminahaw ka, Pondong. Ano man talaga nangyari? Sabihin mo sa akin. Si Berting, pumunta sa akin. Kailangan daw niya ang baril. At binigay mo naman. Gano'n ba? Wala akong magagawa, Kiko. Galit na galit. Para wala sa sarili si Berting. At sabi niya, dudurugin niya ako kung hindi ko siya bibigyan ng baril. At babalikan niya ako kung may makakala na binigyan ko siya ng baril. Talagang ikaw, kahit kailan, paltos na lahat mga diskarte mo. Wala akong magagawa, Kiko. Papatayin daw niya ako kung hindi ko binigay. Gusto ko ba naman pumasok sa kompromiso? Lalo pa nga sa iyo. Mga kaibigan ko kayo. Papasok ba naman ako sa gipit? Kung hindi ako naipit ng gusto. Palibasa, gago ka. Umalis ka na nga rito at baka mapatay pa kita. Alis ka rin! Iko, parang may gagawin yung Berting na yun, ah. Ano parang may gagawin? Talaga may inisip gagawin yun. Kaya kayo lahat, mag-ingat kayo. Lalo-lalo ka na. Tsaka marami nakakita sa'yo sa pagbaba mo sa bata. Eh ano ngayon kung ano ibig niyang gawin? May puntahan niya, hanapin niya ako. Tingnan natin. Tingnan natin. Basta't mag-ingat kayo. Tingnan natin ang gagawin niya. Akala yata niya tatakot ako sa kanya eh. Subukan lang yung pumasok dito sa lugar ko. Maniwala ka makapunta rito yun. Ang tibay naman ang dibdib noon. Para gawin niya yun. Yun nga ang gusto ko eh. Pumunta siya rito nang humabol siya sa libing ng anak niya. Alam niyo na pwesto niyo.
Ikaw ang tumulog sa aking anak! Berting, maawa ka sa akin. Huwag mo ko patayin. Si Mr. Llanes. Si Mr. Llanes nabuto sa akin. Hindi ko sinasadya, Berting. Kung sabihin ko rin sa'yo ngayon, na hindi ko sinasadya ang pagpatay ko ngayon sa'yo. Maawa ka sa akin, Berting. Maawa ka. May mga anak ako. Sige, Gabo! Bigyan mo ako ng dahilan para patayin kita. Berting, wala akong atraso sa'yo. Wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, Berting. At hindi ako maaaring makialam sa awan ng Llanes. Tulis ako. Oo. Kung kaya nga buhay ka pa eh. Bigyan mo yan sa iyong amo. Alam niya na ibig sabihin yan. At sabihin mo rin sa kanya, huwag na siya magtago. Hahanapin ko siya kaysa sa musot. Oo, Berting. At isa pa, Gabo. Kung ako ikaw, magbibitaw na ako sa pagkapulis. Huwag ka na magdamay pa. Kapag nakita kitang pulis ka pa, ilalaan ko para sa iyo isang bala. Papatayin kita, Gabo. Wala naman service kaluluwa gumawa. Sobra naman gumawa. Ang dami. Hawawa naman pamilya. Hindi sila makakaya lang. Bago na pala ako. Sandali ba? Ako. Bakit? Never ba? Maraming ka muna yan. Mamaya never. Wala ka muna yan, ha? Bakit ka mo? Abang. Nagdaan sa akin si Berting. Sinalaki mo si Berting. Ito, takapir. Sinabibigay sa ito. Alam mo na, huwag kayo sabihin yan. Anong ginawa mo? Ibinigay niyo sa ito. Bakit hindi mo sinaresto? Kapag pagpamanta ito, ha? Paano ko siya ma-arresto? Unahan ako. Unahan? Ano klaseng pulis ka? Sinahin. Ano ba naman sigaw-tingin sa ating pulis din? Ano kami pala sa akin? Meron din isang balo, nakalaan para sa akin. Kaya hindi natin pwede itong walang maaralan. Ano sa palagay mo? Dapat natin gawin? Ewan ko sa'yo. Pero ako, resign na. Alis na ako sa Manila. Iiwan mo ako ganun, ha? Magkakasal mo na tayo. Ang galing mo, no? Ngayon iiwanan mo ako. Pero nang kumikita ka sa akin, lagi nakadikit ka sa akin. Hindi ka maring ulit. Bakit hindi? Nakinarong lang ako sa'yo. Nakinarong ka rin sa akin. Ginamit mo ako sa sarili mo kapalan. Pati ng pagkapulis ko, pinapala kita ka mo. Huwag mo kong takutin, Mr. Llanes. Takot na ako. Pero hindi sa'yo. Kaya bahala ka sa buhay mo. Diyan ka na. Kamo! Bumalikan mo! Sinasabi niya, kamo bumalikan ka! Pinapala ang ginawa niyo! Kamo!
yan ulit eh. Oo, sabi. Ano ba? Pagulo-gulo mo nagsipag ng tao eh. Pwede sabihin mo, ano yun? Si Brian yan, pinay. Kaya ako naparito. Dahil sa alam ko kung gaano kasakit para sa inyo ang mga nangyari. Kaya kung alam mo kung saan nandun si Berting, tayuan mo siya agad. Sumuko agad sa akin. Major, sumasang-ayon ako sa inyo. Kailangan makausap natin siya para malaman niya. Yan din aking paniniwala. Kaya, kung may malaman ka kung saan siya nandun, pagbigayan mo kagad sa akin. Para matulungan ko siya. Sa ngayon, mag-iiwan ako ng 2 tauhan ko. Kung ano ang mabalitaan mo, maaari mo silang utusan para tawagin ako. Oo, Major. Oh, kayong dalawa, mayroon dito. Meron natin gagawin. Malabas tayong pakisyan. Pinag-iisa lang yung tao. Hindi natin gagawin yan. Ito ang gagawin natin. Alamin natin kung nasa ng Berting na yan. Pagkatapos, ituro natin sa pulis. Ilalahanin nyo. Kuwanta sa pagpatay kay Kalsya. Kasi malaking utang na lupa ng mga pulis sa atin. Tama. Bahala na sa kanyang mga pulis. Sige, magpaluto ka lang naman loob. Okay, kumuha ka ba naman doon? Nagsabat lang na maraming atay. Tuloy. Ano ito? Resignation, ah? Oo. Pero bakit? Hindi po ako sa aking probinsya, sir. Namatay po ang aking ami. Kailangan sila sulit-sulit yan. Konting ari-ari na naiwan sa akin, sir. Alam kong gagawin mo ito. Pero hindi ka matatanggap. Sir? Hindi ka maaari mag-detain. I'm placing you under technical arrest. Bakit po, sir? Sabela! Put him under custody. Bakit po, sir? Ano po ang ginawa ko?
Ano ang ginawa mo? Sapat na ang katibayan laban sa iyo. Ang kaugnayan mo sa mga extortion at patayan sa North Harbor. Sarang masamang pulis. Hindi mo binigyan ng halaga ang iyong pagkapulis. Ipiprito kita, Cabo. Ipiprito kita. Ano ba? Ang ibig niyo sabihin, ganito lamang tayo? Ha? Samantalang dapat siya magtago? Hindi ka na kami sarili ko pamamahal. Ang dami natin, nag-iisa lamang siya. Bakit tayo para magtagdagan ng tatago sa musa? Eh, paano nga? Hindi namin alam kung saan siya nagtatago. Okay na siya susulpot. Para ng berting na yan, tapos na ako, ha? Basta kasama rin siya. Hindi ko aabutin ang pinalalagan ko ngayon. Kung wala akong maraming pinagdaan. At isa lamang siya sa mga pagdaraan ako. Ganito ha. Pagilapin ninyo ang kumpare kong Piping Guzman. Matagal ko na kasama yan. Maganda samahan na rin. Oo. Sige rin sa kanya. Makikilala niya firma ko. Ito sabihin mo kito ha. Ipili niya ako ng makikinig ng mga trigger. At papayaran ko ng tig na 2,000 piso bawat isa. At kung sino man ang makapapatay sa dating na yan, maglalagay pa ako ng 5,000 piso. Ilibig natin ang tao niya. Kasabay ang kanyang anak. Sige, maka tayo. Sige na. Berting, kung sakali man, saan ka namin pupunta? Kasi alalang-alala ni si sister. Hindi namin malaman kung saan ka namin makikita. Hintahan nila ako sa may lumang bahay sa Maylala. Sige doon bumalik ang ngayon para may kasama si Minister. Ingat ka lang, Ting. Sige. Nag-iisa lang ako. Wala akong kasama. Pakinggan mo ako. Meron akong importanteng balita. Ano yun? Si Mr. Yanis, kumuha ng importer. Alam mo na, Sager. Ibigyan daw niya ng 5,000 piso kung sino man makatepok sa'yo. At ibinibenta mo sa akin ang balita niya. Nagbabakasakali lang ako. Pwede mo ako aputan kahit na konti. Wala akong may bibigay sa kondom. Mabuti kung wala, aalis na lang ako. Hindi ko nang sasabihin kahit na kanino na nakita tayo. Aalis na lang ako. Tagay! Hindi na pala natin kailangan ng mga taong tinatawag ni Mr. Yanis. Matapusan mo na ngayon, Gasing! Tulad ang sinabi mo! Pare-pareho lang tayo! Isang bahay!
Yung gagalaw. Kasi kumilos, medyo, hindi kayo maano. Lala dyan! Medyo, mga baril nyo. Idiwan nyo. Berting, pakinggan mo sasabihin ko. Kilala kita, Berting. Halos lahat ng mga bagay na ukol sa iyong pagkatao nakarating na sa akin. Dati kang pulis. Isang mabuting pulis. Sayang. Nakapanghihinayang. Nahiwalay ka sa serbisyo. Hindi ako nangihinayang. At kung magkataon maghanap uli ang nangyari, muli ko pa rin gagawin ang ginawa ko. Sana'y sumunod ka sa mga lituntunin at patakaran natin. Huwag mong sabihin sa akin niya, Major. Hindi ako sumunod sa mga patakaran. Samantalang ang mga masasamang loob ay walang kinikilan na alituntunin ng batas. At habang nag-iisip tayo ng mga parang legal, ang mga kriminal ay malay nakakagalaw. At ang mga taong tayong lang pinipinsan at pinapatay. Inuulit ko, dati mabuti kang pulis. Bakit kailangan mong tumulad sa kanila? Nagsabit sila ng tao doon sa tulay. Anong ginawa mo? Nagsabit ka rin. Ngayon, ano ang kaibahan mo sa kanila? Wala. Pero kung yan lang ang paraan para mamula sila sa kanilang ginagawa, tatapatan ko kanilang ginagawa. Bertie, alam kong napakasakit ang nangyari sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya hindi kita maaaring sisihin kung nalalabuhan ka ngayon. Ngunit isa lamang paalala na tayo nabubuhay sa isang lipunan ng mga tao. At ikaw ay isa lamang sa marami. Kaya Berting, huwag mo sanang piliting sarilinin at barikatin ang tungkulin natin lahat. Hindi ba't kasasabi lang na ako isang mabuting pulis? Matatawag niyo pa kaya ako isang mabuting pulis? Kung nakikita ko sa aking mga mata ang nagaganap ng kasamaan at hindi ako kikilos, kung sa paglibol at pagwasak ang masasamang loob ay tuturing niyo ako masamang pulis, tatanggapin ko ako isang masamang pulis. Kung sa kagustuhan kong labanan ng mga limatik na nabubuhay sa dugat para sa kanyang kapwa, ay tuturing niyo ako isang masamang pulis. Igalangal kong matao na isang masamang pulis. Tama yung layunin. Pero iyong pamamaraan ay mali. Kaya wag mo nang dagdagan ang ginawa mo. Sumuko ka na lamang sa akin ngayon at pinapangako ko, tutulungan kita. Medyo, ang pumasok ko sa serbisyo, sumumpa akong gagawin kong aking tungkulin sa lahat ng aking makakayanan. Hanggang ngayon, gusto ko sana magpailalim sa sumpang yan. Pero alam kong yan ay pinagkait na sa akin. Berting, kailangan magamot ang sugat mo. Bumalik na rin si Virus. Nandiyan ang kumando! Kung sino ang kumando!
Tay? Tay? Thank you for watching. Please subscribe for more videos.